Nagsimula sa kagubatan na may 3 taong tumatakbo palayo sa isang di nakikitang panganib. Hindi sinasadyang natapakan ni Olga at Nadia ang isang nakatagong patibong na naging dahilan upang mahulog sila sa isang butas. Humingi sila ng tulong kay George, ngunit humingi lang ito ng tawad at patuloy na tumakbo. Itinali ng mga babae ang kanilang mga damit sa isang patpat at inihagis ito sa gilid, umaasang magagamit ito bilang lubad, ngunit patuloy itong nahuhulog. Pagkalipas ng ilang segundo, natapakan din ni George ang isang patibong at nauwi sa pagkabitin ng patiwarik mula sa isang puno. Isang misteryosong taong may dalang kutsilyo ang sumaksak sa kanya at pinanood siyang duguan hanggang sa mamatay. Nagsimula ang lahat ng ito ilang araw na ang nakalipas. 7 empleyadong Briton ng Palisade Defense Military Arms Corporation ang papunta sa isang team building weekend sa isang lodge sa kabundukan ng Hungary. Habang nasa biyahe ng bus, napilitan silang manood ng video mula kay George, na siyang presidente ng kumpanya at maghihintay sa kanila sa lodge. Ikinukwento niya ang lahat ng mga bagay na nakamit ng kanilang negosyo, at pinasusulat ni Richard, ang pinuno ng pangkat, ang kanyang assistant na si Billy, ng mga tala. Samantala, mas interesado si Steve sa pagkuhan ng mga malilikot na manggagawa para sa katapusan ng linggo. Pagkatapos, nagtatago siya sa banyo para manigarilyo, na siyang nagpa-activate sa alarm. Habang nagrereklamo ang driver, lumabas si Steve at sinabing short circuit lang ang nangyari. Ginugol niya ang natitirang bahagi ng biyahe sa pagkain ng mga magic mushroom. Kapag tinatahak ng bus ang kalsada sa paligid ng kagubatan, may nagmamasid dito mula sa mga palumpong. May masamang kutob si Gordon, ngunit nagpa siya siyang huwag magsalita. Ilang minuto ang lumipas, huminto ang bus dahil nahaharangan ng isang puno ang daan. Ipinakita ni Richard ang isang mapa sa driver at hiniling dito na tahakin ang kalsadang papasok sa kagubatan. Ngunit ayaw itong gawin ng driver dahil nakarinig siya ng mga mapanganib na kwento. Nagtalo sila ng ilang sandali hanggang sa nagalit ang driver at pinalayas sila. Walang magawa ang grupo kundi maglakad papunta sa lodge, pero tumanggi si Harris at sinabing babalik na siya sa hotel. Bago pa siya makasakay muli sa bus, umalis ang driver nang wala ang kahit isa sa kanila. Sa kakahuyan, may patuloy na nagmamasid sa kanila. Nakarinig ang grupo ng kakaibang ingay na nanggagaling sa kagubatan at inakala nilang isa lamang itong oso. Nagsisimula ng magkaroon ng masamang epekto ang mga kabute kay Steve, na pakiramdam niya ay mamasa-masa at iniisip kung naiihi ba siya sa kanyang pantalon. Tinahak ng pangkat ang landas sa kagubatan at nagsimulang maglakad. Habang abala ang lahat, iniwan sila ni Steve at pumasok sa kakahuyan. Kinailangan huminto ng grupo nang bigla nila siyang marinig na sumigaw. Hinanap siya ng team at nadatnan siyang umiihi. Sabi ni Steve may nakita siyang tao at sinubukan niyang magbigay ng paglalarawan, pero wala siyang masyadong maintindihan. Pagkatapos, natapos ni Steve ang pag-ihi, hindi niya napansin na tumatama na pala ang kanyang ihi sa isang nakabaong katawan sa lupa. Pagkatapos, naglakad si Maggie habang hinihila ang lubid na nakatali kay Steve para maiwasan ang pagkawala niya muli. Pag-alis nila sa lugar, kalaunan, nahanap nila ang tuluyan, at lahat ay nadismayan nang makitang hindi ito kasing garbo ng ipinangako sa kanila. Iginiit ni Steve na may tao sa kakahuyan, ngunit hindi siya pinansin. Pumasok ang grupo sa gusali at nakakita ng marurupok at abandonadong mga silid at wala si George, kaya sa tingin nila ay maling lugar ito. Tumanggi si Richard na aminin ang pagkakamali niya at nanunumpan na ito ang tamang lodge. Habang nagsisimulang magsalita si Richard ng maraming nakakainis na salitang pangkorporasyon, lalong lumalala ang pagiging palabiro ni Steve. Matapos makita ang sarili sa silid, lumabas siya para lumanghap ng sariwang hangin. Di nagtagal, lumabas din si Gordon upang galugarin ang lugar. Nakakita siya ng isang lumang madilim na silid at isang abandonadong swimming pool kung saan siya naglaro hanggang sa siya ay mahulog. Samantala, pumasok si Harris sa silong upang buksan ang generator at natuklasan ang isang cabinet na puno ng mga file sa wikang Ruso. Bigla siyang nakarinig ng ingay, kaya lumingon siya sa paligid at nakakita ng isang kumot na hugis tao. Nang tanggalin niya ito, nakakita siya ng pekeng kalansay. Kinagabihan, nagising si Richard mula sa kanyang pagtulog dahil sa ilang kakaibang ingay. Kumuha siya ng kutsilyo at binuksan ang mga kurtina, ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos, may tumakbo sa pasilyo sa likuran niya, kaya sinundan niya ang mga ito at natuklasan ang mga madugong bakas ng paa na naglalaho sa likod ng isang pinto. Pumasok siya sa kwarto at nadatnan si Maggie na naka-underwear, at niyaya itong makipagkamay sa kanya. Paglingon niya, lumitaw ang mukha ni Harris at ininsulto siya. Kaya, galit na galit siyang sinaksak ni Richard ng ilang beses. Sa sandaling iyon, lumabas si Steve ng kanyang silid at nadatnan si Richard na natutulog pa rin, na nangangahulugang panaginip lamang ang pangyayari. Sa hapagkainan, tinitingnan ni Billy at Harris ang mga file at napagtanto nilang ang kanilang kumpanya ay may malaking kinalaman sa silangang Europa. Habang naghahain ng pie si Gordon, ipinapalagay ni Harris na nasa isang dating asylum sila. Ibinahagi niya ang isang kwento mula bago ang unang digmaang pandaigdig, tungkol sa isang gobyerno na nakatanggap ng napakaraming reklamo tungkol sa isang asylum at nagpapadala ng isang inspector upang mag-imbestiga. Natuklasan niya na lahat ng mga bilanggo ay nagwawala sa mga selda, sumisigaw na palayain sila. Napagtanto ng inspector na kinulong na ng mga bilanggo ang lahat ng mga doktor. Sinubukan niyang makipagkatuwiranan sa kanila, ngunit agad siyang pinatay ng mga bilanggo.
Pagkatapos ay kinuha ng gobyerno ang kumpanya ng pangkat upang magkalat ng nerve gas na siyang pumatay sa mga bilanggo. May mga bali-balitang iisang lalaki lang ang nakaligtas at gusto niyang maghiganti sa bawat empleyado ng kumpanya. Natawa ang koponan sa kung gaano katawa-tawa ang kwento, ngunit sinabi ni Jill na may katotohanan ito. Noong mga unang taon ng dekada 2090, nang magkawatak-watek ang Unyong Sobyet, ang mga gusaling tulad nito ay mga sentro ng detensyon para sa mga kriminal na digmaan tulad ng mga sundalong nasisiyahan sa pagpatay ng mga sibilyan at paglipol sa mga buong nayon. Ikinulong sila ng gobyerno sa layuning pagalingin sila, ngunit hindi ito gumana. Ang ilan sa kanila ay patuloy na tumatakas at nagtatago sa mga gusali sa lugar. Sa huli, binili ng gobyerno ang mga armas ng kumpanya para patayin silang lahat. Tinawag ni Maggie na kalokohan ang parehong kwento at inisip na isa lamang itong abandonadong lodge na nagsara. Kinukutsa siya ni Steve sa pamamagitan ng pag-imbento ng isang kwento na sinasabing ito ay isang makulat na lodge noong dekada 60 kung saan inaalagaan ng mga magagandang nurse ang mayayamang matatandang lalaki. Pero hindi maaaring makipagsaya ang mga nurse sa mga matatanda, kaya nagdala sila ng isang binata para magsalo. Nang kagatin ni Steve ang kanyang hiwa ng pie, labis siyang natakot nang makakita siya ng ngipin. Isiniwalat ni Gordon na hindi siya ang gumawa ng pie. Natagpuan niya lang ito sa mesa at naisip na isa itong regalo para sa kanya. Lahat sila ay nandidiri dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang nakin. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Jill para pumunta sa banyo, hindi niya namalayan na may tarantula pala sa kanyang likod. Pagkatapos uminom ng tubig, natapakan niya ang isang maluwag na tabla sa lupa at muntik ng matisod. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, tumingin siya sa salamin at sa wakas ay napansin niya ang tarantula sa kanyang balikat, ngunit pagkatapos ng unang sorpresa, dahan-dahan niya itong binuhat at dinala sa bintana. Biglang lumitaw ang isang lalaking nakamaskara sa mga palumpong at sumigaw si Jill, dahilan para tumakbo ito palayo. Agad na nagmadali ang pangkat upang tingnan siya, ngunit nagtataka sila kung nananaginip lang siya dahil walang tao sa loob. Sumusumpa si Jill na may nakita siyang tao, kaya lumabas sila para mag-imbestiga. Nakakita sina Harris at Billy ng kakaibang istrukturang metal, ngunit walang senyales ng mga tao. Pagkatapos, pag-uusapan ng pangkat ang gagawin. Akala ni Richard ay isang taga-roon lang ang nagbibiro at gusto na niyang tapusin ang kanilang trabaho, pero gusto nang umalis ng lahat. Sabi ni Harris, sa umaga, pwedeng pumunta ang isang tao sa burol para kumuha ng signal at tawagan ang driver. Nang banta ni Richard na tanggalin sila sa trabaho dahil dito, sa wakas ay nagtulungan ang iba para labanan siya. Kinabukasan, hindi na mababago ni Richard ang isip ng sinuman, kaya siya na ang bahala sa plano at pinapante sina Harris at Jill sa burol. Habang naghihintay sila, gusto pa rin niyang magtrabaho ang lahat sa mga pagsasanay sa pagbuo ng koponan. Habang papunta sa burol, pinag-usapan ng dalawa ang proyekto ni Jill na tungkol sa mga unit ng mobilisasyon. Itutusok ng mga aparatong ito ang kanilang target sa sahig sa halip na pasabugan ang lahat na parang landmine, at sa tingin ni Jill ay mas makatao ito. Sa katunayan, sa tingin niya ay mas makatao ang mga guillotine kaysa sa karamihan ng mga sandatang ginagawa ng kumpanya dahil madalian ang mga ito. Hindi sumasang-ayon si Harris, na sinasabing ang utak ay gumagana ng humigit kumulang 3 minuto pagkatapos maputol ang ulo. Naputol ang kanilang pag-uusap nang matagpuan nilang inabandona ang bus sa kakahuyan. May mga sugat at bahid ng dugo sa buong paligid. Kinuha ni Harris ang mga susi bago nila ipinagpatuloy ang paghahanap sa lugar, para lamang matagpuan ang driver na patay sa ilog. Nakabukas ang tiyan niya at nakalabas ang mga bituka niya, kaya malinaw na pinatay siya. Nagpa siya ang dalawa na bumalik sa pamamagitan ng pagmamaneho ng bus. Sa lodge, nagpa-practice ang grupo ng team building kasabay ng isang laban ng paintball. Nagpaputok sina Billy at Steve nang makita nilang may tumatakbo sa gitna ng mga puno at tumama ang pintura sa kanilang target, ngunit patuloy pa rin sa pagtakbo ang lalaki na parang hindi natalo. Nang umalis ang dalawa sa kanilang pinagtataguan, bigla silang banihag ni Richard at nabangga si Steve. Sinamantala ni Billy ang pagkakataon para tumakbo papunta sa bandila ng kanilang kalaban, ngunit naghihintay si Maggie at binaril siya, na siyang nagbigay ng tagumpay sa kanyang koponan. Nagbigay si Gordon ng ilang komento tungkol sa kanilang pagtutulungan. Kaya, sinabi sa kanya ni Steve at Billy na binaril nila si Richard, ngunit patuloy pa rin siya sa pagtakbo. Walang mantsa ng pintura ang damit ni Richard, ibig sabihin ay may ibang tao silang binaril. Nang akusahan sila ni Gordon ng pandaraya, pinutukan siya ng iba. Nainis siya at sinubukang lumayo, para lang aksidenteng matapakan ang isang bitag ng oso. Napasigaw si Gordon sa sakit habang sinusubukang tanggalin ng iba ang patibong. Nagawa nila itong buksan ng kaunti, gayunpaman, muli itong nagsasara at pinapalala ang sugat. Paulit-ulit na binubuksan ng mga lalaki ang bitag habang sinasabihan si Gordon na hilahin palabas ang binti, ngunit napakabilis pa ring sumara ang bitag. Matapos ang ilang nabigong pagtatangka, pinutol ng patibong ang isang piraso ng binti ni Gordon. Habang siya ay bumagsak sa matinding paghihirap, kumuha si Maggie ng sinturon at ibinalot ito sa tuod upang pigilan ang pagdurugo. May kaunting dugong tumulo sa damit ni Richard at ang pagkabigla ay naging dahilan upang mabitawan niya ang kanyang baril, na siyang nagpagana ng isa pang patibong. Kasabay nito, may isang tao sa kakahuyan na naghagis ng mga spike strips sa kalsada. Nang sa wakas ay umalis na ang grupo.
Winasak ng mga spike ang mga gulong at bumagsak ang boss, tumagilid at dumula sa kalsada ng ilang segundo. Magdidilim na ng magising si Jill. Lumabas siya at nadatnan si Harris na nakahandusay sa lupa at bali ang binti. Kumaway siya sa kanya bago naglakad palayo na parang pang-araw-araw na gawain. Pagkatapos ay lumitaw ang isang misteryosong lalaki na may dalang itak at pinugutan ng ulo si Harris. Gumalaw ang kanyang ulo at gumalaw ang kanyang mukha ng ilang segundo pa na nagpapatunay sa kanyang teorya. Patuloy na gumagala si Jill sa kakahuyan at humihinto lamang para tanggalin ang isang bubog ng salamin sa kanyang ulo. Natarante siya ng makarinig ng ilang ingay at dumampot ng troso para ipagtanggol ang sarili, ngunit lumitaw ang lalaking nakamaskara sa likuran niya. Samantala, nagising ang mga natitirang empleyado at bumaba ng boss para lamang makita ang bangkay ni Harris. Sinimulan ni Richard na isigaw ang pangalan ni Jill at mabilis itong pinatahimik ni Billy, itinuro na malamang ay may isang mamamatay tao na nakakawala. Sumang-ayon ang grupo na wala silang ibang magawa kundi bumalik sa lodge at maghintay hanggang umaga para gumawa ng kahit ano. Magkasama nilang binuhat si Gordon sa kalsada, lingid sa kaalamang malapit lang pala si Jill, nakabusal ang bibig at nakatali sa isang puno. Ininsulto siya ng lalaking nakamaskara sa wikang Ruso bago binuhusan ng gasolina ang kanyang katawan. Pagkatapos, gumamit siya ng flamethrower para sunugin siya hanggang sa mamatay. Sa lodge, tiningnan ni Maggie ang mga file at inisip kung totoo ang kwento ni Jill. Mahilig sa pagbebenta ng baril si Richard at iniisip niyang hindi kailanman totoo ang mga sabuatan para sa baril, sinasabing dahil ang kanilang kumpanya ay pampublikong nakikipagtulungan sa gobyerno, wala silang maaaring gawin na anumang imoralidad. Pagkatapos, tinakpan ng grupo ang mga bintana at pinto para mas ligtas. Dahil wala silang gamot, binigyan ni Steve si Gordon ng ilan sa kanyang ilegal na upperwear para maibsan ang sakit. Habang papunta sa banyo si Billy, sina Maggie at Steve ay nakaupo sa mesa para manigarilyo, at iniisip ni Maggie kung dapat ba nilang iwanan si Gordon para magkaroon ng mas malaking pagkakataong mabuhay. Habang sila ay libang na libang, isang misteryosong figure ang palihim na sumulpat sa kanilang likuran at kinaladkad palayo si Gordon. Sa silong, napasigaw si Gordon nang makakita ng isang nakakatakot na mukha. Binusal siya ng lalaki at itinali bago niya sinimulang hiwain ang kanyang tiyan gamit ang kutsilyo, at inihagis ang mga piraso ng balat sa mesa. Sa likod ng isang pintong dati ng nakakandado, nakakita sila ng ilang hagdanan. Pagkatapos ay naglakad ang grupo sa isang pasilyo at nakahanap ng ilang mga selda. Kaya itinuro ni Maggie na hindi naman talaga ito isang sabuatan. Nang makarinig sila ng ingay, tumakbo si Richard pataas habang ang iba ay sumisilip sa likod ng isang pinto. Lumingon ang misteryosong lalaki at nang makita niya ang mga ito, agad siyang nagpaputok. Kaya nagmadaling magtago sina Billy at Maggie sa isang selda habang tumatakas si Steve. Napansin ni Maggie na tamaan ng bala si Billy, kaya tinapan niya ang bibig nito nang magsimula itong umiyak. Nalaglag ang kamay niya nang sa wakas ay mamatay siya, at tinapan siya ni Maggie ng kanyang jacket. Pagkatapos, pumunta si Maggie sa kabilang silid para magnakaw ng itak. Sa labas, tumatakbo si Richard sa daanan sa kagubatan, na natanon ni Steve mula sa bintana. Sinubukan ni Richard na maghanap ng lugar kung saan siya maaaring magtago, ngunit natapakan niya ang isang minahan, kaya hindi na siya makagalaw. Nang umakyat din sa taas ang lalaking Ruso, nagtago si Steve sa loob ng aparador habang napansin ang isang kutsilyo sa mesa. Hindi nagtagal ay hinabol siya ni Maggie at aksidenteng nahulog sa butas at bumagsak sa ibabang palapag. Narinig ng umaatake ang ingay at bumalik para barilin siya, ngunit sa sandaling iyon, sinaksak siya ni Steve gamit ang isang kutsilyo at itinulak siya pahiga. Mabilis na kinuha ni Maggie ang baril niya at binaril ito sa ulo. Naisip ni na Steve at Maggie na ligtas na ngayon kaya't nilisan na nila ang lodge. Gayunpaman, nakakita sila ng isang grupo ng mga Rusong lalaking naghihintay sa kanila sa labas. Agad na pinaputukan ni Maggie ang isa sa kanila gamit ang kanyang huling bala, ngunit nagkunwari siyang may mas maraming bala para pigilan ang iba. Nagsimulang tumakbo sila ni Steve sa kakahuyan habang hinahabol sila ng mga Ruso, at pinaputukan ang kanilang mga baril sa bawat pagkakataon. Nagawa ng dalawa na mawala ang mga humahabol sa kanila sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng isang puno at patuloy lamang na gumagalaw kapag hindi na nila sila marinig. Nakasalubong nila si Richard na nagsabi sa kanila ng modelo ng minahan. Dahil ang kanilang kumpanya ang gumawa nito at itinuro ang mga tamang lugar na maaaring pagtalunan para makatakas ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw para makuha ang atensyon ng mga Ruso na siyang kumutsa sa kanya at dinuraan pa nga siya. Tinanggap ang kanyang kapalaran, bumaba si Richard mula sa minahan at namatay habang sabay-sabay na pinabagsak ang ilang kalalakihan. Nakahanap sina Maggie at Steve ng bakod at gumapang sa ilalim nito para patuloy na tumakbo. Pagkatapos nilang makatawid sa tulay, nagulat sila nang matagpuan nila ang tunay na tuluyan. Sa loob, nagkakasiyahan si George kasama sina Nadja at Olga, na mga malilikot na empleyado pala na kinuha ni Steve. Napansin ni Maggie ang isang mapa sa dingding at natuklasan niyang may lawa na may mga bangka sa malapit. Nang marinig ni George ang sitwasyon, inilabas niya ang pinakabagong bazooka ng kumpanya. Lumabas siya at pinaputukan ang mga Ruso. Gayunpaman, ang missile ay lumipad pataas at sumabog sa kalangitan. Kailangang magsimulang tumakbo muli ang grupo at uulitin ang simula. Nahulog sina Olga at Nadja sa hukay at namatay si George.
Natapakan ni Maggie ang isang patibong at nakabigti ng patiwarik, kaya sumigaw siya ng tulong. Nang tangkaing lapitan siya ni Steve, sinuntok siya ng isang Ruso, kaya gumanti rin siya ng suntok ni Steve para magsimula ng away sa lupa. Pagkatapos ng ilang pagpupumiglas, kinagat ni Steve ang kanyang kalaban para itulak siya palayo at ilang beses itong hinampos ng sanga. Gayunpaman, nakabawi ang Ruso at patuloy na lumaban. Pagkatapos, nagawa ni Steve na nakawin ang kutsilyo ng lalaki at sinaksak ito sa puwitan para tuluyang matalo ito. Sa kasamaang palad, may isa pang lalaki na sumulpot sa likuran niya at tinambo siya. Samantala, pinutol ng isa pang Ruso ang lubid ng bitag ni Maggie at hinayla ito pailalim sa kanya. Nang subukan niyang lumaban, sinuntok siya nito para matamba. Pagkatapos, susubukan siyang samantalahin ng lalaki. Gayunpaman, nagkukunwari lamang siya at hinihintay ang pagkakataong makalapit ito ng sapat para kagatin ang mukha nito. Nang sinubukan niyang gumapang palayo, sinimulang basagin ng lalaki ang ulo niya sa lupa. Nakahanap si Maggie ng bato at gumanti ng mga atake sa pamamagitan ng pagtama sa kanya hanggang sa mamatay. Balik kay Steve, hinarap niya ang bagong umaatake para nakawin ang baril nito at mabilis na nagpaputok para patayin ang lalaki. Sa kasamaang palad, nabara ang sandata at ginamit ng unang Ruso ang pagkakataon para ihagis ang kutsilyo sa dibdib ni Steve. Ayaw sumuko, sinipa ni Steve ang lalaki para mapaupo ito sa kutsilyo. Pagkatapos, umalis si Steve at kinuha ang kutsilyo. Hindi na niya kaya ang sakit at tuluyan siyang bumagsak malapit sa butas. Habang hinahanap si Steve, nakakita si Maggie ng isang karatula sa mga puno at nagsimulang tumakbo ng mas mabilis hanggang sa makakita siya ng riles ng tren. Sinundan niya sila sa isang compound sa labas ng kagubatan na nagpapatunay sa kwento ni Jill. Matapos mapansin ang mga kahon ng kumpanya, pumasok siya sa isang gusali at sa wakas ay nakakita ng telepono, kaya agad siyang humingi ng tulong. Gayunpaman, iniwan siyang naghihintay ng operator na may kasamang nakakatawang musika at nag-alala si Maggie para sa kanyang kaligtasan. Paglabas niya, nadatnan niya ang isang Rusong may dalang flamethrower na naghihintay. Tumakbo si Maggie papunta sa isa pang gusali habang iniiwasan ang apoy sa likuran niya. Tumakbo siya pataas at naghintay hanggang sa sundan siya ng Ruso bago tumalon sa isang butas. Nabigo ang paglapag at sumakit ang kanyang mga binti, kaya ngayon ay tanging paggapang na lamang ang kanyang taya. Agad siyang hinabol ng mamamatay taong Ruso at naghanda para patayin siya, ngunit sa sandaling iyon, binaril siya ni Nadia. Nagyakapan muli sina Steve at Maggie at nagtawanan sila sa ginhawa. Pagkatapos, natagpuan ng mga nakaligtas ang lawa at tumakas sakay ng isang bangka. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.